nag-meet up tayo, yung gaming community, nagsasaya tayo nun. Gamers never The, die. yeah, di ba? Gamers never die, sleep is for the weak. Di ba? Yep. Nandun Mhm. tayo nun. Those were the days, 5 years Oh. ago or more. Pero men, Oh yeah. Hey. story time. Paano ka napunta sa pagiging in the warrior path? As in real life warrior path. Ano, kasi dati mahilig ako manood ng mga ano nun eh, ng mga military like documentaries and stuff like that. Nakita ko yung ano, nakita ko yung 9/11. So ayun yung nagano sa akin, yung kumbaga nag-spark sa akin na ano, what do you call that? I don't know what you call that. Like yung gusto kong ano, yung I feel that hatred towards those people kasi mga inosente yung nasa ano na yun eh, nasa building na yun eh. Tapos nasa ano ko, nasa isip ko yung ano, I wanna fight these guys. I wanna fight terrorism and shit, something like that, you know? Tsaka na ano ako eh. Alam mo naman yun, yung Call of Duty, di ba? Mm. Like military, yung ano nun. I'm addicted to that game. Like, I don't know. Eh, nang nag-inspire sa akin sa ano, para mag-join ng military. Ano talaga yung ano ko, yung plano ko eh, mag US Navy ang plano ko una eh. Eh, wala, eh, nakita ko noon eh, wala naman sila masyadong ano eh, hindi sila masyadong um, hindi sila yung masyadong nakikipagbarilan kasi mostly ano sila eh, tawag doon, nasa ship lang sila palagi eh, nagta-transport ng marines minsan, like making an opening for us. Mm. Tawag doon, kami yung ano eh, army yung ano eh, ang pang ground force ano talaga eh, panggera talaga eh. Ayun, Ano, ayun ang gana sa akin. What is it, Chris? no, no. I mean, sorry to cut you off, man. So, inspiration talagang. So, it was a very uh, emotional moment for you nung makita mo yung 9/11. May mga relatives ka ba man dyan sa States? Tapos, nandito ka sa Pinas noon? O talagang andito ka sa Pinas and then, ano, sa palaran, nagpunta ka dyan sa States to Ano, enlist? nasa ano, nasa Pilipinas pa ako no'n na ano lang, ang sabi suwertehan lang na ano, napunta ako dito sa ano, sa US kasi tawag do'n, yung tita ko ang ano, eh, yung tita ko yung nagdala sa'min dito sa US, eh. She was a nurse back in New Jersey. I'm stationed in, Tennessee right now, 101st Airborne Division. Ayun. Air Airborne Division, man. Anong like when you say 100 sorry, ano ulit yung Airborne Airborne Division? Division. Yeah. Mm. What ano yung scope ng uh I guess duties mo sa Airborne Ano kami, Division? ano, technically hindi na kami ano, eh, airborne ano, eh, unit, eh, kasi ano na kami, air assault unit na kami, which means ano, hindi na kami gumagamit ng mga airplanes, puro ano kami, helicopters. Pero same things, nasa ere kami, 'di ba? 'Di ba? Yeah. Ano, ang ano, yung airborne na unit ano, ang pinagkaiba nito sa mga heavy units like yung mechanized, yung mga tankers gano'n. Mga ano kami, naglalakad kami everywhere, we run everywhere. Eh, yun ang method of transportation namin. Sabi nga ng ano, yung commander namin, eh, Lamborghinis, eh. Ang paa namin ang mas may mileage, eh, kaysa sa mga vehicles namin, eh. Wow. So, ano ma'am, na-deploy ka na sa as in action talaga in the recent past? Well, I mean, napadala ako sa Europe noon. This was during, this was during the Ukrainian conflict. Well, well, they say it's not really deployment because wala naman conflict na nangyari. We're on standby. That pissed Russia off when we were there. Sabi nga nila eh, wag daw ipaalam pero we already on the news. They already know. So, what do you mean? You know? 'Di ba nakakasira ng strat 'yun? Nawawala yung element of surprise, I guess. Kasi kung na-news kayo, edi plus na 'yun sa kalaban, right? Pero Mm. like maybe I'm just wondering. I know na syempre can't also
talk about yung mga naging strategies nyo nung ano. Kasi it's still ongoing pa, di ba? Hanggang ngayon, the conflict. Oo. Oo. Ano nga eh. Kaya napapaisip ako kung ano eh. Kung mag-i-stay ako, magpapalit ako ng ano eh, ng trabaho eh. Like, change job but still in the army. Anong, like, what job? Mas more of the nasa field ka or more of the support na intel, ganun? Well, I mean, ano eh. Ako eh, infantry ako eh. I mean, I'm the foot soldier. Kami ang backbone ng ano eh, ng military. Kami ang combat ng ano eh. Ang motto nga ng ano eh, infantry is Queen of Battle eh. Kasi kami ang ano eh, kami ang mga foot soldiers eh, 'di ba? We fight on we fight on foot. Ano men yung naging process nung like nandito ka sa Pinas, tapos paano men yung process? Pwede mo bang ikwento sa akin yun? Just let me know if ano to, classified to Pero interested ako men, like from nandiyan ka sa Tondo and then tita, and then nagkaroon ng, by stroke of luck na nagkaroon ka ng chance to enlist. Paano yung naging proseso mo from Philippines to enlistment? Mamaya yung training. I guess gusto ko rin kasi malaman yung training kung, Okay. 'di ba? Like Mhm. I've heard stories mga Hell Week, mga ganun-ganun, pero ano lang, baby steps, man. For the listeners din I guess parang malaman nila or magkaroon sila ng a bit of background from Tondo to New Jersey. New Jersey ba? Anong state yung unang natapakan mo nung dating mo diyan? New York technically. Technically New York, pero sa New Jersey ako na ano, na base for a while. Kasi taga doon yung tita ko eh. I mean, ano ako eh, nung sa Pilipinas pa ako, hindi naman ako yung ano eh, school bukol ako noon eh. Yung nagkakating ako para lang makapaglaro ng mga video games and stuff like that. Ayun. Yung tita ko nagdala sa amin dito sa ano, sa US, like, ang una niya kinuha yung ano, yung papa ko talaga. Tapos yung papa ko yung ano, yung nag-grind para madala kami dito sa ano, sa US. Tapos ako yung unang anak niya na nakapunta dito sa US din. Yeah. Ginarain ko na lang na ano, tinuloy ko na yung, kasi ang plano ko talaga nga yung ano, US Navy nga eh. Ginarain ko na lang ng ano, makapasok lang ng military, ganun. Kasi pagka nakapasok ka na, madali na yung ano eh. Madali na yung process nun eh. Like, kung gusto mong magpalit ng ano, ng branch, ganun. So, Nung ano men, nung nandyan ka na sa US military, kasi I mean, nai-imagine ko pa lang ngayon na ang hirap ng daan, lalo na para sa mga katulad natin na gamers na medyo sa school bukol nga, 'di ba sabi mo? oo. Nagka-cut para ganun. Oo. Paano men yung yung mga unang days mo nung pagkaka-enlist, na yung mga bagong revelations or mga bagong experiences, culture shock, ganun. Anong mga learnings mo doon sila nung nagsisimula ka pa lang sa enlistment mo? Yung sa ano, you talking about before I went into basic training? Yeah, dude, the prep. Yeah, before Okay, okay. the formal training. Yeah. Oo, tawag doon, nag-test ako noon yung nag-test ako ng like they call it ASVAB. This entrance test or something. I don't know what do you call it, but yeah. Uh, Tatlong beses kong tinake yun. Yung ano ko, yung recruiter ko nga eh, minumura na ako dahil ano eh, tatlong beses na hindi pa ako na ano. Yung pinakauna kong take, ang sabi niya pasado pero hindi naman pala. Nagkaroon ng false hope or something. Kasi yung pangalawa kong take, parang na unmotivate ako dahil na-failed ko eh. Tapos yung ano, after nun, yung recruiter ko. Pilipino kasi yung ano eh, recruiter ko eh. Hmm. Sinuggest niya magpa-tutor ako.
Ang nahirapan lang naman ako ron yun, ano eh, kasi English lahat eh. Taga-Tondo ko, hindi naman ako ganun ka ano eh. Hindi naman ako ganun ka fluent sa English dun eh. Ang sinuggest niya nga mag-ano ako, mag-tutor ako. Sabi niya, siya na raw magbabayad para lang makapasa raw ako. O yun. Gaano katagal ka nag-tutor? Ano lang, siguro for 3 months. Nasa ano pa ako nun, nasa high school pa ako nun. Like hindi ko ginagawa yung ano, hindi ko ginagawa yung mga kailangan kong gawin sa school para lang makapasok ako ng ano, ng militar. Ayun talaga yung pino-focus ko. Para lang makapasok ng military. Yung tutor like language tutor. Hindi naman math o all around yun para ma-prepare Ah, ka sa entrance. all around yun for ano, for entrance pero mostly ano, English and mostly English and math. Kasi ang naano ko nun, hindi naman ako yung matalinong ano eh. Kasi ang ano yung test doon eh, walang calculator eh. Hindi naman ako ganoon ka hindi naman ako ganoon katalino eh. Ano lang ako eh, street smart ganoon, madiskarte tayo. Eh ang Hmm. ano. Eh di nung after mong mag-tutor, prep ka na, tapos ano, 3x mo kinuha, 'di ba? Nung third try mo, pasok na. Oo, Nakapasok ka pasok na na dun talaga. sa ano. Eh di, Oo, foot at the door na. na-score ko na ano ko nun eh, na-score ko nun bare minimum talaga eh. Para lang makapasok eh. So nung pagpasok mo, ano, paano na yung naging transformation ng mga routine mo? Paano na would you say na ganun na yun? Parang nagbago na yung lifestyle mo? Ano Ano nangyari nun? yung unang-unang pasok ko dun sa ano, sa base. Wala pa, hindi pa 'to yung actual na ano, oh, excuse me. Hindi pa 'to yung actual na ano, na training kasi bago ka mag-start ng any training or to your unit, merong ano siya, something called the reception na unit. Kumbaga mag-i-in process ka gano'n. Dun pa lang na ano na ako eh, parang na-intimidate na ako dahil taga-Tondo ako eh. Tapos ito yung mga taon 'to, hindi ko naman kilala, pinagmumura ako, yung mga drill sergeant. Pinagmumura kami, tsaka pinag-aano na kami, pinagpu-push up na kami ng mga mga loko. Ano ako, nanibago ako. Kasi sa Pilipinas, ano ako eh, boss ako ron eh. Dito, inaano ako eh, boss eh. Oh, mukhang mahirap ka mag-adjust sa gano'n, yung adjustment period na siyempre, tama ka eh, nandito ka sa Pinas, di ba kahit paano may sense ka ng confidence dito na alam mo yung mga bagay-bagay, pero pagdating mo dyan, yung lalo na yun nga, drill sergeant na kailangang pukpukin ka ng pukpukin. Trabaho nila yun eh, di ba? Para maging mabuti Mm, kayong soldiers. Eh, yung mga oo ano mo, nga eh. men, yung mga kasama mo, like, paano yung background mo na Pinoy, paano nila ni-receive yung pagiging Pinoy mo diyan? Kasi ano ba, marami ring Pinoy na kasama ka o ilan lang kayo dun sa company niyo nung pumasok ka? Meron akong kilalang Pinoy pero hindi siya nagtatagalog. Filipino siya na lumaki siya sa Guam. Tsaka yun, hindi siya nagtatagalog. Pero magkaiba kami ng platoon eh. Pero magka-close kami noon. Ayun nga, kukuwento ko sa'yo yung ano kuya, yung yung very first day ko meron dun ano, pagdating namin kuya, pagdating namin, paglabas namin ng bus nasigawan. Bumalik sa loob ng bus, ayaw ayaw na raw, gusto na raw mag-quit agad. That day, pinirmahan niya yung kontrata niya. Quit na siya. Gusto niya nga agad quit na agad. I think I've seen like, on the first 2 weeks, I've seen like 4 people quit. They couldn't take it. Is it Like, more of physical o psychological yung reasons kung bakit na give up sila agad? psychological kuya. Kasi ano eh, yung mga drill sergeant hindi ka nila pwedeng kantiin eh. They cannot touch you at all. So talagang uh, verbal yung methods ng pag-shape sa mga baguhan para Mm. maging ano sila.
kayo, ano ba, sumunod? O ano ba yung parang unang mga phases ng pagtitrain sa inyo? Ano kasi ang sabi nila, nag-a-assert sila ng dominance, eh. Ay yung mga drill sergeant, na sila ano, na sila ang boss, eh. Na dapat sila ang sundin, eh. Kasi ano nga, the order and discipline, eh. Ayun ang unang inaano nila sa'yo, discipline. Kasi yung mga civilian, mga yun, eh, mga loko yung mga yun, eh. Kumbaga, they're trying to break you and rebuild you to something better version of yourself. Anong mga, sabi mo again, baka classified to like methods para ma-instill yung discipline? Like sabi mo, yun nga, mga loko to sila eh. Pero paano nila nire-rebuild yung mga plebo? Diba? Ganun ang term, plebo. Or sa PMA kasi plebo, parang ganun yung sinasabi nila. If I remember correctly. Pero yung mga bago, Mm. yung mga greenhorns, ano yung mga pinapagawa sa inyo? Like paggising? Ano yung, I guess, ano yung typical araw mo, Chong, nung mga beginnings nung pasok mo sa military? Basic training is ah 6 AM usually ang 6 AM usually ang wake up namin, 6:30 first formation. Tapos nun kami, exercise. Depende ang ginagawa namin, paiba-iba minsan, eh. Yung mostly takbo. Tapos Ga- nun, Gaano katagal, gaano kalayo yung takbo? sa basic training meron kaming track and field, eh. Usually siya, no less than 4 miles ang miles ang ginagamit namin dito, eh. Hindi ko alam kung ilang kilometers yun, eh. But that's more than 5K, I think. Because 5K is like 3 miles something. I'm not sure. Yeah, no less than 4 miles ang takbo namin usually. Sometimes we do sprints to improve our stamina. So we do it Monday, Wednesday, and Friday, and Tuesday and Thursday we do weightlifting, muscle failure. So yun yung physical. How about yung mga mental training nyo? Ano naman, wala naman kaming masyadong tawag doon. Like what do you mean mental training? Like sit down, mga logic, hindi ba kayo pinapagawa ng mga mga math ganun or specialization na yun? Wala naman kuya, kumbaga meron kaming yung mga training ng meron kaming training para maging like team building exercise, something like that, because we are um we are one unit nga, eh, sabi nila, eh. Binibigyan kami ng mga like what do you call that? Like obstacles to solve, like as a team, like team building exercises, something like that. Ayun ang ginagawa namin, like the first 2 weeks. Ayun ang ginagawa namin, like mostly team building kasi who you gonna rely on? Your teammates, right? Your battle Right. buddies, what do you call them? Ayun lang ang ayun lang ang mga kasama mo for the whole 6 months, eh. Pagka hindi kayo okay, eh, it's gonna be difficult for the both of you or everybody else, you know? So, ayun ang unang unang-unang training namin is uh, team building. Anong mga problems yung pinapasolve sa inyo as a team? Like mostly it's obstacles, like obstacle course, something like that. It's physical stuff. I can't really describe it because kasi siya, eh, merong siyang nasa field kami nun, eh. Eh, yun ang ginagawa namin mostly, team building. So, because some people are like power hungry, but nobody wants to listen to them. Um, I also don't like those kind of people. 6 months yung basic training. Yes. I mean, siya, eh. Ang basic training 2 months, 2.5 months, and then the AIT or OJT. Yeah, AIT is like the rest of them.
Hmm. Depende siya sa ano, sa trabaho mo. Ano ako, infantry ako kaya 6 months 'yun sa akin. Ano na 'yun, isang ano lang yung basic training ko, isang isang place lang tsaka sa basic training tsaka AIT or OJT, isa lang yung lugar. Yung iba kasing ano, trabaho, magbe-basic training sila sa specific state, tapos lilipat sila ng ibang state para lang magawa yung OJT nila. Tsaka yung iba mas mahaba yung mga OJT nila, eh. Eh, gaano kahaba? Taon? 5 years, gano'n? I mean, some of them, the longest I've seen is like, um, the longest I've seen is like 12 months. And I'm not sure about which job that was. I think it's like a medic or something, but I'm not sure though. I have to check it out. Yung isa OJT, the other one you mentioned was AIT? Yeah, it's AIT is like the ano siya yung kumbaga parang OJT siya kaya sa Pilipinas 'di ba yung magtatrabaho ka para kumbaga inaaral mo yung trabaho mo. That's AIT. I see. It's called Advanced Individual Training. Yeah, May Advanced mga Individual Training. may mga punishments pa pagdating sa ganyang mga training ba? Or you can't definitely parang fuck up na yung work mo diyan? Paano na yun? Kasi 'di ba basic training, I guess, correct me if I'm wrong. Kasi nung college, meron kaming ROTC, eh ganun Mhm, yun eh. Parang from the way you described it, talagang physical, kapag nagkamali ka, well, lahat yung buong platoon mo, paparusahan. mhm. So, yung pagkatapos ng basic training mo na yon, yung OJT at AIT mo na yon, ano yung pinagkaiba na niya from the, mostly physical stuff? Yung transition doon? Nung nasa OJT na ako or AIT, mas ano na kami, mas tinatrato na nila kaming mga ano, mas tinatrato na nila kami mga soldiers, hindi mga trainees kasi we already earned our spot to being called a soldier. Kasi yun ang ano, ang basic training is you graduate basic training, you can call yourself a soldier, but you cannot call yourself like an infantry if you haven't finished the OJT yet. Ayun. Kumbaga mas maluwag na sila masyado sa ano, sa amin na minsan binibigyan kami ng extra phone time, like to call our families, like, you know, to let them know that we're doing all right and update them about anything because tsaka ano eh, first 2 months wala kaming ano talaga eh, wala kaming news about anything. Like, we don't even know na I didn't even know what was going on in Iraq at that time or Afghanistan. Ayun talaga yung una ano, eh, yun talaga yung gusto ko mapuntahan nun dahil ano, eh, tawag dun, andun yung mga ano, eh, mga terorista, eh, 'di ba? War on terror, eh. Tama. Ayun talaga yung gusto kong mapuntahan nun, eh. Tawag dun, hindi ko alam nun na ano na pala kami, na wala na pala kami roon. Like, literally wala kaming news, isolated kami, wala kaming news on anything. And So, then, nung nag-AIT na kami mas meron na kaming ano, ayun na yung binibigyan na kami ng phone time and stuff like that to look around the real world. Kasi nga after 2 months of being isolated, like without news or anything, ayun. ano man I think yung, yeah, ano yun? Yep, yep. go ahead, you were saying. I think nung ano yun, bago ako mag-start ng basic training nun, eh, nag-ano ako, nasa reception kasi ako for ano, eh, 3 weeks, eh. Isang beses ko lang natawagan yung parents ko na para mapaalam na dumating ako ng okay dun. So, nagwo-worry sila nun, 'di ba? Ano talaga sila, strict talaga sila sa ano, sa mga phones kasi nga merong mga tao ditong ano, eh, yung hindi kayang mabuhay ng walang ano, eh, walang, electronics or stuff like that, like cell phones, gadgets and shit like that, you know? Paano hinandle nung parents mo, dude, yung pag-enlist mo? Kasi kung matagal yan, 2 months na, yun nga, di ba, very limited ang contact.
talagang may isolation. Nung ma-meet mo sila ulit, ilang taon o ilang months na ang nakalipas mula nung magsimula ka sa training or mula nung Ah, pumasok ka? na-meet ko sila ng sa graduation ko lang sila na-meet uli. Like in person na ako nun, naiyak ako nun. Siyempre first time ko makita yung family ko nun, eh. Like for 6 months na ako. Siyempre yung basic training nakaka-depress din kasi siyempre na-homesick ka, gano'n. Tawag dun, meron din mga pre, um, meron ding, tao na na meron nangyari para na kami, dalawang na lang kami, 2 linggo na lang ga-graduate na kami. I mean, paalis na kami ro'n. Na siya, nahulihan siya ng, tawag dun, nahulihan siya ng alcohol, gano'n. Eh, di nag-trouble siya, eh, di mag-i-stay siya ro'n longer. Like ang ko, hindi mo bakit di mo na lang tiniis, 2 weeks na lang tayong nandito, eh, napatagal ka pa lalo. Like Na-delay pinanood niya kami nandun sa graduation ko. Like wala yung family niya. Nandun lang siya, nasa siya, pinapanood niya kami. Tsaka siya yung nilinis niya yung nilinis niya yung place kung saan kami graduate. Yung na yun, yung place na yun. I feel bad for that guy though. So but ano he mo fucked up. siya, katropa mo. No, I mean, syempre kami-kami lang ang kahit magkakaiba kami ng platoon, magkaano kami, nasa isang company kami, 'di ba? Kahit na magkaiba kami ng platoon, syempre kailangan itropa mo lahat, eh, dahil nga tawag yun, out of respect kasi, ah, siya yung siya yung nagse-serve ng food sa amin minsan, eh. Kasi by platoon kasi ang, tirada nun, eh. Server din ako dati nun, eh. Ano ba yun? Dahil parusa sa kanya yun o parte yun ng duties and responsibilities nyo as bagong Siya salta? na parusa yun, guys. Kasi, tawag dun, bawal din kasi kami magdala ng mga like alcohol is strictly prohibited. Tobacco is strictly prohibited from, on a school basic training facilities or something. Restricted talaga siya. This thing could give you an Article 15, means you can lose your rank, reduce pay or something. Ano yung mga Ayun ang punishment sa kanya. bukod sa mga Depende. gano'n, yung mga punishments, ah, 'pag nag-misbehave ka or di ka sumunod sa orders or nag-fail ka, ano yung mga usually na ikaw, na-punish ka ba? Ano yung mga pinagawa sa'yo nung may fuck-ups ka na, na hassle pero kailangan mong pagdaanan? Mm. Wala naman akong wala akong, naging problema. Kasi ako yung street smart ako, eh, 'di ba, yung tondo nga, eh, 'di ba? Ang tactics ko lay low every time, eh. Kung may gagawin ka man na na kababalaghan, eh, kailangan kailangan walang makakaalam, eh. Nag ako nun, kuis, nasa ako nun, nasa basic training ako nun. Mag-try ng, first time ko mag-try ng, nicotine pouches or, tobacco chewing tobacco nga, ayun. First time ko itinry yun, eh, bawal sa loob ng sa loob ng facility yun. Ako na lang kasi meron kami mga prior service na na I mean, na Marines or old na army, gano'n. Nasa isang bay kami. Sila yung mga supplier namin, eh. Tinry ko first time ko mag-try ng, chewing tobacco. Natakot ako nun dahil buti na lang pagka may pumapasok na drill sergeant, meron yang sumisigaw sila ng at ease, eh. Na na nalaman ko agad na andun yung drill sergeant namin na nilunok ko yung nilunok ko yung chewing tobacco na hindi ko naman dapat hindi siya nilulunok, eh.
yung ano eh. Talaga yung moment eh. Basta wag ka na lang mahuli na Oo eh. You gotta do what you gotta do to not get caught eh. Kasi, ang nga sabi nga ng drill sergeant namin dito the fastest way to get out of basic training is to graduate. Kasi, pagka nag-trouble ka mas tatagal ka pa dahil yung proseso nun mag-aantay ka pa nga lang ng ng punishment mo It takes like 3 months already or something. Di halfway, pag-graduate na kami nun, ikaw, nasa hard labor ka pa. Pag-graduate na kami, ikaw nag-hard labor ka pa rin. Diba? fair enough. Makes sense. Kasi talagang kailangan mo sumunod eh. I mean, 'di ba, pag sinabi ng order, matindi yung sense ng hierarchy at saka nung chain of command pag nandyan ka eh. Diba? I mean, going back nga dun sa ROTC, it's kind of, I guess, a simulation lang yun ng kung anong nangyayari sa army. Now, like, thinking about it, I mean, nung college is talagang pinapahirapan nila. May supposed to be na may pati tamang salute. May mga ganun. May mga protocol na mga ganun-ganun. Parang tinitingnan ko lang yun na syempre wala naman akong plans talaga maging military. Although I like military stuff, yung strategy part. Nung nag-ROTC ako, field infantry, tuwan-tuwa ako nun kasi howitzer paputok ako ng howitzer nun. Parang, oh shit, this is so awesome. Tapos, pero sinasabi nila like camera, bano kayo. Pucha kasi di kayo yung infantry, di kayo yung mga foot soldiers. Kasi nga, pucha, howitzers kami. Calculations, ganun. Iraradyo. O dito, sa na to, coordinates na to. O sige, bombard them. Ganun yung style. Ako naman, like, yeah, why not, di ba? Pero nung nito, I guess very recently na naging mas appreciative ako sa Art of War. Kasi niregaluhan ako ng libro nung misis ko yung Art of War. I have a copy of that too. Diba? I love that book. Man, totoo. Magkakasundo tayo dyan. And yung sabi nga is, if you want peace, if you want to live a peaceful life, then prepare for war. And ibig lang sabihin is like, yeah, you gotta recognize, man, na you gotta be vigilant. You gotta, still have your aggression, have your fangs na intact. Hindi pwedeng kung nandyan na, tsaka ka lang magre-react. Diba? Pagdating sa gera is, I mean, this is just me going over sa book, yung mga lessons ng Art of War ni Sun Tzu, sinasabi niya, dapat, bago mangyari, nakikita mo na. Parang nakikita mo yung ihip ng hangin kung saan papunta. Parang na hindi kasi impressive yung sabi nga niya, hindi impressive na makarinig ka ng kulog or makakita ka ng kidlat. Ang mas impressive yung bago pa lang magkakidlat, alam mo na mangyayari siya. So, same goes with mga disturbances, mga chaotic incidents na gaya ng war. Diba? Parang, know your enemy, know yourself, you won't fail. Know yourself, not your enemy. 50% of the time, you lose. Don't know yourself, don't know your enemy. 100% you lose. Yeah. Parang ganun din sa mga, I mean, going back sa mga gaming, di ba? Parang ganun din naman Dapat alam mo yung comp nila, alam mo yung meta, alam mo yung mga strategy, at least the basic role, ano yung role mo. Di pwedeng support ka, bigla kang mag-aggro, yung mga ganun. Napakaraming moving parts niya. And so, na yun ngayon parang better, lalo na like this dito sa Pinas, the China aggression, yung mga bali-balita na ganyan, sinasabi nila magwa-war. I mean, ako personally, not really, I don't believe na they'll become that aggressive sa Philippines.
Oo. Pero, it's like better being a warrior in the garden than a gardener in the war, Oo, oo. in a war zone. Di ba? Hmm, oo So, nga, eh, ang so, sa ano ko nga ako nun, eh, ang motto ko nun nung nasa ano ako, eh, nung nasa basic training ako nun, eh, "If I'm gonna die, at least I'm gonna die a cool person," right? Nasa military ako, eh, 'di ba? die fighting. Yeah. Oo, kasi ano ako nun, eh, kasi fan din ako ng mga ano nun, eh, ng mga like mga Norse nun, eh. Kasi nga 'di ba, ang sabi nila, eh, 'pag hindi ka namatay sa giyera, eh, 'di hindi ka mapupunta ng Valhalla, eh. Yeah. Tapos doon, labanan sila lagi, di ba? Sa Valhalla. Oo, ayun ang ano, Araw-araw. ayun ang mga ano ko nun, eh, mga nasa isip ko nun, eh. Tsaka ano, eh, minsan quiz ano, basic training wala kaming ano, eh, 'di ba, wala kaming mga entertainment dun, eh, wala kaming mga cellphones gano'n, eh. Kaya ayun nagsusuntukan kami lahat like every ano meron kaming mga fight nights quiz. May Like gloves may o Fight Club style na wala bare knuckles? wala bare knuckles talaga. Kasi pagka may gloves ka, eh, mas easily ano ka, eh, easily exposed ka at 'pag pumasok yung drill sergeant mo, eh, kailangan pa tanggalin mo yung gloves, eh. Eh, mas okey na yung bare-handed kasi puwede ka lang ano, eh, kunwari nagpu-push up kayo lahat, 'di ba? Kasi ang daming tao sa loob ng bay, eh. Tsaka minsan ginagawa namin siya sa ano, sa loob ng banyo. May lookout sa labas na may tagasigaw ng at is. 'Pag narinig mo yung at is, merong high ranking dun sa loob, like drill sergeants or officers. Well, officers have different, iba yung tawag sa officers, eh. Attention ang tawag sa officers, eh, 'pag pumasok, eh. Basta yun na yun, pagka narinig mo yun, at least may idea ka na tawag dun, may mga high ranking dun sa nasa loob. Hindi Parang nila ano yun, hindi nila? hindi nila hindi nila tino-tolerate yung mga gano'n. Paano nagsisimula yung mga gano'n? Ano, pa labas lang ng init ng katawan o pang-settle ng beef? Minsan ano, depende kasi minsan, eh, yung isang tao, eh, one person can, fuck up the whole company. So, ayun, may isang tao na tine-take it personally, so they call him out. We settle it by fighting. So, hindi lang talaga siya for fun. Kasi akala ko dahil nga sabi mo, di ba wala kayong form of entertainment doon. Like, parang spar lang, ganun. Pero, Hmm, ito pala, pang settle ng beef. Eh di, paano yun? May mga beefs ba na hindi na masettle? O talagang lahat pagkatapos ng suntukan? Kasi, I mean, di ba, pagkatapos ng sapakan talaga, kahit paano, may respect eh. After oo, ng, di ba? hmm. Meron ano, throughout my whole time in basic training, 6 months, I've seen it like 4 times na pinersonal talaga nila yung beef na yun. Ah, Ayun. Meron akong mga ka-training nun na yung mga nakulong na talaga. Yung iba ron mga addict, eh, 'di ko nga alam paano nakapasok yung mga yun, eh. Kung sa magbagong Ayun ang buhay. ano, eh, oo, or gusto lang nilang ma-fulfill yung ano nila, yung satisfaction of being violent, eh, or I don't know. Para sa mga listeners, hindi naman natin nilalata. Again, use your nuanced opinion. Disclaimer lang din para sa mga listeners. Kasi you gotta also research this nga. Kasi uh, yung ganitong klaseng commentary about sa mga pagiging violent, masculinity, might sound, Mhm, lalo na ngayon na 2023, lalo na sa internet lalapag to, maraming mga opinions ngayon sa internet about toxic masculinity, mga hmm, ganon, 'di ba? Pero oo, parte kasi parte ng pagiging sundalo, pagiging military, parte ng pagiging isang male na para hindi ka matapakan ng ibang tao, yung kailangan mong i-assert na oo, sir.
'di ba? Assert dominance talaga. Kailangan mong not just dominance, pero 'di ba, sabi nga nila mahirap matapakan kapag nakatindig ka ng maayos. 'Di ka Mm. basta-basta matatapakan, 'di ba? Oo. Ngayon, 'di ba, parang yun nga, toxic masculinity na ganyan. Oh, it's parang um listeners, use your nuanced I think you should read more kasi I'd like to also, kaya gusto ko ring Andy, tong interview natin na to, gusto ko ring malaman pagbabago mo as yung pagbabagong naranasan mo as a guy, as a male, before you enlisted, and then after you enlisted, na feel mo ba na mas mature ka ngayon compared dun sa old Andy pre-military life mo? Oo, quiz na ano ako, mas naging mas disciplined ako na kasi nga sa Pilipinas, batang tondo, 'di ba? Alam mo naman dun. Kahit sino minumura mo, dito hindi puwede yun, eh. Yari ka ro'n pagka minura mo yung kumbaga naparusahan ka ng higher ranking, ta's tinake mo personally, parang it's not right, eh. It's part of the job, like to be disciplined, right? So ayun lang ang iniisip ko na it's part of the job, be disciplined. Like, shake it off. In terms of mindset, man, yung day-to-day mo, pre-military life, ano yung mga habits, mga mannerisms, mga unproductive, Hmm, oo, counterproductive na mga habits mo na dahil dun sa pagiging ah, pagpasok mo sa military is na-shed away mo, or na yun, na parang na paano ba, na grow up ka from those, or na talagang iniwan mo dahil sa mga experiences mo sa warrior path? I mean, dumating ako ng US like dito kasi iba yung buhay natin dito, sa US tsaka sa Pilipinas, like hindi puwede yung taga-Tondo ako nun, hindi puwede yung hindi puwede yung, like, I don't know how to say it, like hindi puwede yung, mga ghetto style na pamumuhay, eh. Are you speaking inside the base or outside the base, life outside the base? Like in general, like in here in the US, like grind talaga dito, kuis. Like hindi just mas, I mean, respect everybody dito sa US, eh. Like including what do you call that? Mas naging respectful ako nung nakapasok ako dito sa militar. Like sa Pilipinas, 'di ba, tawag dun, walang respeto yung mga nun, yung mga bata dun, eh. Kaya ayun, eh. Like I don't know, how to do I don't know, nakakalimutan ko na mag-Tagalog, guys. Nakakalimutan ko yung mga words. Okay. Sige. Maybe a bit, just changing gears a bit. Pero I get you, man. I get you na mahirap talagang, I guess, elaborate yung buong change sa personality mo. Pero you would say na you became a better person by being more disciplined? Mas Hmm, ano? I think na mas I became a better person when I got in. Kasi wala akong nasa Tondo ako nun, wala akong respeto nun, eh. Like, you bump into me, I'll fucking fuck you up, you know? Dito hindi puwede, eh. Dito may mga baril yung mga tao, mga civilian dito, eh. Legal yung mga baril dito, eh, baka madali tayo, eh. Tapos hindi mo alam kung may dala, no? Oo, mm.
tingin mo kapag naging ganyan yung culture diyan, naging dinala dito, magwo-work ba, you think? I mean, O magiging masyadong madugo? Kasi wala tayong gun culture dito, eh. Bihira lang magiging yung ano, mga ano. magiging mas madugo. Nakita mo naman kasi yung ibang tao dito, eh, kahit yung mga mentally unstable na ano, na tao dito, nakita mo naman yung mga school shooters, gano'n. I mean, binigyan kasi sila ng ano, eh, kasi sa constitution namin, part ng constitution namin na ano, eh, na ng US Constitution yung legal yung magdala ng legal yung bumili ng ano, eh, ng mga baril, eh, gano'n, 'no, stuff like that. So 'pag dinala mo sa Pilipinas yun, eh, di magiging mas madugo, eh, 'di ba? Yung mga away pamilya dito, 'di ba, gano'n pa man din kapag halimbawa yung mga beef sa barangayan beef, Mhm, barilan na agad, oo. Ayun, mainit. sabihin ko mas ano, siguro siguro magiging mas worse pagka kung yung culture dito madala diyan sa ano, sa Pilipinas. Familiar ka ba, dude, sa difference ng training dito sa Pinas kesa sa training diyan pagdating sa pagpasok sa military? Na-discuss niyo ba 'yon o may nakuwento ka ba or may nakakwentuhan ka? Wala naman kasi meron akong mga napapanood na ano, na mga training diyan na I mean, first day may mga hine-hazing gano'n, eh. Eh, hindi puwede dito sa ano 'yan, eh, sa modern US military wala na yung mga hazing, eh. Pero dati meron din ba diyan? Oo, meron puwede. Yun dati yung mga drill sergeant puwede ka nilang kantiin, eh, like puwede ka nilang suntok-suntukin, eh. Dito hindi, eh. Bilang Pinoy men na pumunta diyan, ano yung meron ka bang nararamdaman na isolation or being different o after ng ah, pag-graduate mo as a military, ramdam mo yung camaraderie, yung esprit de corps? O ano lang yun, sa papel lang yun? What do you mean, quiz? Yung, yung spirit ng company nyo na, di ba, Pinoy ka eh, tapos kasama mo, puro natives. So, Mhm, foreigner ka essentially. mhm. Parang nakakaramdam ka ba ng ah, hindi kanila completely tanggap sa, parang bang second, ano ka, hindi completely, hindi, paano ba, parang unique experience mo as a Pinoy. O, I guess, na ano na yon na talagang you felt na tanggap, yung buong company mo, you can just uh, trust them with your life. O meron pang na parang doubts na ano, parang ito, nagiging professional lang 'to, gano'n. Mhm. Yung Oh, I gano'ng mean klaseng sometimes bond, yeah. siyempre ano minsan meron akong mga doubts kasi may mga katrabaho ako minsan na ano, eh, like hindi hindi sila like physically fit um, like siyempre minsan nagpo-post ako ng ano, eh, naglalakad kami ng, lalakad kami ng may dalang backpack na ano, eh, na 45 pounds like walking for 12 miles with a certain amount of time. Like may mga taong hindi kaya yun, eh. So, what if I get shot? Like how are you gonna save me? Like, ayun lang ano ko, eh. If you're not physically fit, like you're gonna risk my life and your life. Ayun lang ang doubts ko. You have to be like physically, mentally ready. But some people, mga katrabaho ko minsan hindi sila gano'n. But otherwise, like culture-wise, military culture, walang feelings of, Pinoy yan, so, second class, foreigner, gano'n. Walang mga Wala. gano'ng klaseng ano, wow. So, sobrang tight din so, parang gano'n sa Band of Brothers, sa ano, yung bond niyo diyan talaga na na-build.
So Mhm. parang hindi na factor na Pinoy ka. Ganun na Mhm. yung after ng ano nyo, after ng graduation nyo, may Mhm. sense na ng ganun. Now, Mhm. no more nationalities. Lahat kayo is parang US, one US Ah, ano na, ganun na. oo, 1 unit kami, 1 unit. Like speaking of Band of Brothers quiz, alam mo ba ano, I'm in the same unit as them. They're 101st Airborne Division. Nice. Di ko pa natapos yun, naka-glimpses lang ako sa HBO. Natatandaan ko yung spaghetti, yun lang. Kasi but pinakain sila ng spaghetti tapos pinag-jog or something. Oo. Gano'n din ang ginagawa namin na nasa basic training kami as soon as pagtapos namin kumain tatakbo kami sa ano namin, sa company area namin like, it's not that far pero you have a certain amount of time to meet. Magiging grounds ba yun ng expulsion mo sa ano, sa school? Or ano ba yung mga like grounds for pag-kick out sa'yo dyan? If talagang ma-break mo yung mga patakaran na yun. Um, para ma-kick out ka is, kailangan gumawa ka ng mga malaimpaktong ano, malaimpaktong, kalokohan, as in like yung magdadala ka ng babae dito sa base sa loob ng training facility or mahulihan ka ng mga drugs gano'n. Um, meron akong mga kasamahan na dating mga kasamahan na kasi meron kaming mga drug test pa rin dito, na ano sila nagpa-positive sila sa mostly marijuana, eh. Ah, ta's meron akong mga katropa nun na ano talaga yung hindi nila kaya yung military ginaano na nila, sinasadya nila yung mag-gano'n para lang makalabas, eh. Yung pagdadala ng mga babae diyan, paano nila pinupuslit? Parang ang imposible, eh. Anong Kasi meron kaming mga ano, meron kaming mga random room inspection, eh. Pero puwede ka naman magdala ng ano, puwede ka namang magdala ng mga guest dito like on a what do you call that, specific times. Like meron mga visiting hours gano'n. Pero yung iba inaabuso, eh. Dinadala dito during workdays, eh. inside the base, ngayon nasa loob ka pa rin ng base ba naka-stay o nakatira ka na sa labas and then pumapasok ka na lang sa base kapag ano mo na, duty mo na? Nasa ano ako, sa barracks ako nakatira dito sa base, sa loob ng base. Ano lang ako, 3 minutes away lang ako dito sa ano, walking distance lang yung yung ano ko, yung workplace ko, eh. Wala na talagang labasan once you get in the military, nasa barracks ka or may option na mag-house ka sa inside the base? Paano ba gumagana? Like, kasi binata ka. Paano yung kunyari may pamilya ka, may asawa at anak ka? Mhm. Well, 'pag meron kang ano, that is the only time you can, live, in your own is, you either be married or be a higher ranking. May option ka na puwede kang tumira sa loob ng base kasi meron din mga housing dito sa loob ng base, eh. Bibigyan ka nila ng allowance ng pera para sa bahay o gano'n, sa bahay mo. Pero mostly sa mga ano 'yun, mga higher ranking or married people, eh. Hmm. Sa ano mo ba, sa track mo, like skill tree or career path Mhm. mo, ano ba yung like next rank pagkatapos ng rank mo ngayon? Sergeant. Gaano katagal pa or ano lang ba yun? Ay, It's just a matter of time o kailangan mo ulit mag-train para makuha mo yung badge na yun? well, I mean, to get to sergeant is, ano, ano na ako, E4 ako, eh. Automatic 'yun yung promotion ko mula private to my rank ano ako, specialist E4. Ah, to reach sergeant, you have to go to school and you need a lot of points para ma-promote ka. Sa rank ko ano,
Mula private hanggang sa specialist nga is automatic. After that, it's all points. You have to go to like a board, like in front of the higher ranking people. So I guess next time, Sergeant Valero ka na. Oh yes. Kasi, Magkakaroon ako ng team noon. oh, uwi ka muna dito, tapos libre mo kami lahat. Sa promotion mo. Ayun nga ang plano ko dapat noon nung bago ako mag-start ng military like before basic training gusto ko talaga umuwi kaya lang COVID happened nang nag-stop sa akin Gaano katagal ba yung vacation times nyo dyan? Depende. Meron kaming free 2-week vacation every summer and holidays like some Christmas, stuff like that. Paid vacation yun, pre. Like bibigyan ka nila ng sumasahod pa ako noon kahit nagbe-vacation ako. Dito ka na. So ano ko yun? Wala, hindi pa ako citizen ko Speaking of citizenship, man, ng konti, sidetrack ng konti. Yung citizenship mo, so pwedeng hindi ka pala citizen para makapag-enlist ka? Or kailangan bang isabay mo siya sa application mo for citizenship tapos kasabay mo rin na naka-enlist ka? No. Yung military ang magpo-provide sa'yo ng citizenship. Like you can do it in a civilian world, but you gotta pay like $1,000. But in the military, you can do it for free. So, yung sa akin, kaya lang kasi natagalan dahil nasa deployment ako nun ang kailangan pirma ng kailangan pirma ng colonel or above yung sa akin, tagal ko nang sinend 2 weeks ago niya lang pinirmahan. Kaya, ayun, na-start ko na yung yung process ko. Like, pwede, ako nun green card holder ako nun nung bago ako mag-start ng military So, gaano pa? Like 6 months, 3 months, a year pa ang kailangan mong antayin para maging US citizen ka? No. After you graduate basic training, pwede ka na mag-start ng citizenship nun kaya nga lang, kailangan pirmahan ng colonel para mag-start ka ng process. Ilan talaga yung inaantay ko, yung pirma ng colonel. Siyempre, yung colonel, na yun medyo mataas na yun Brigade commander yun Daming inaasikaso, busy na yun no? Like Oo mga operations na mga, I guess, classified shit na yung mga inaalala nun. Parang low prayo na yung pagpirma sa citizenship ng mga bagong I mean, unfortunately yun yung case kasi syempre man, I mean, wouldn't it be nice na ang tagal mo na dyan, di ba? 5 years ka na dyan? Tapos wala pa rin yung citizenship mo? I mean, 5 years na ako nasa US pero sa military, 2 years. They could have done it during basic training pero my leadership fucked me over. But it is what it is, right? Yeah, I mean, bureaucracy, man. Sa lahat, kahit dito, ganyan din. Even yung national ID ko, 2 years na yata, hindi pa rin darating. Bureaucracies. Bureaucracies. Why? Man, may ba ako? So, yung stay mo dyan, labas muna tayo sa military for a bit. 2 years ka sa military. How do you spend your life outside the military pagtapak mo dyan? Kasi hindi ka pa umuwi ulit, right? For 5 years. For 5 years na. Na-homesick din ako minsan. Nakakalimutan ko na mag-Tagalog minsan Pagka umuwi ako ng New Jersey to see my family, minsan nag-i-English ako kahit nandun ako sa kahit Pilipino yung mga kasama ko So, umuwi ako ng like on my home state every twice every year.
for 2 weeks. Siyempre, bayad yun eh. I'll take it, di ba? Yeah, why not? So, how's the Filipino life experience mo dyan? I mean, yun nga, di, ano po, hindi naman nila alam na military ka, di ba? It's like on pag hindi mo suot yung badge mo and the uniform and such, you're just a civilian, mga parang undercover civilian or something? Or required ba na dapat laging identified ka as a member of the military? Well, dito kasi, as long as nasa military ka is, you're a soldier 24/7. So, Like, hindi I don't know. ka, like, baka parang you don't take off your uniform and just be like, kulit si Andy. Walang ganong moment sa'yo. Talagang it's always on 24/7 pagdating mo dyan. 24/7. Kasi, anytime, like even now, pwede nila akong tawagan para bumalik sa trabaho eh. Di mo ba Like, nami-miss yung life mo na hindi ka sundalo? May mga ganun bang moments? well, syempre na-miss ko rin. Pero ito yung ano ko eh, ito yung dream ko eh. Like na maging sundalo eh. Like ayun. Gets. Pero Respect. minsan syempre nami-miss ko rin yung ano, Pilipinas syempre eh. Iba talaga yung buhay diyan sa Pilipinas na ano eh, mas nag-e-enjoy ako pag nandiyan ako sa ano eh, Pilipinas eh kasi yung mga katropa eh, 'di ba? Meron din naman ng mga katropa dito pero iba yung ano nila eh. Iba yung mindset ng mga yun eh. Anong pinagkaiba ng tropahan dyan versus sa tropahan dito sa Pinas? Then diyan sa Pilipinas, I would say like uh they would go through fucking anything for you. Like dito walang ganun eh. Like kinuuna nila yung sarili nila eh. Bangka dito eh, no? Kapag kasama ka Oo. sa bangka, talagang, lahat ng bagyo, sama-sama. Oo Parang eh. ganun, ang barkada, tropa eh. So, Oo nga eh. parang ang ano pala eh, I guess, may mga nakausap din kasi akong mga Americans na big deal nga kasi dyan yung pagiging self-made ba? Mhm. Sabi nga niya, isa sa pinaka loser na pwedeng, loser moment na pwedeng mangyari sa'yo is maging anak ka ng mayaman. Oo. Hindi pa dito sa Pinas, parang yun yung pangarap ng lahat eh. Oo nga eh. Di ba? Oo. Oo, ganun. Sabi niya, pag anak ka ng mayaman dyan, loser ka, man. Hindi mo makukuha yung street cred. Oo, tsaka kasi ano eh. Pagka mayaman ka dito eh, maliit yung bubble mo eh. Paano maliit yung bubble mo pag Like I mean, you have less friends, you know? Kasi nga yung parents nila, yung mga parents ng mga rich kid eh, ayaw yung mga katropa ng mga ayaw makitropa sa mga middle class or lower, ganun. very important na daw sa kanila dyan yung self-made ka. Kapag napatunayan mo na from the ground up, dun ka mag-ano talaga. Dun yung street cred. Makukuha mo yung street cred na gusto mo talaga. Kasi parang, ako to. What? Diba? I've grind. The grind. The hustle was real. The grind ako. The American dream, I guess. Mhm. Diba? Nagiging rin pa rin ba dyan yung like ganong klaseng mindset sa mga Pilipino dyan na alam mo or na napapansin mo na nandun pa rin American dream na sipag at tiyaga and then American dream and then or may iba pang klaseng mga mindset yung mga nandyan pagdating let's say sa pakikitungo sa kapwa Pilipino, ganun. Yung mga dito kasi ano eh, ang pino-focus nga nila yung sarili nila eh, like they put themselves before everybody else. Um,
They want everything for themselves first before everybody else is different. Gaano kalaki yung influence nun sa personal mindset mo, dude? I mean, I would uh, think na since nandyan ka, it's baga like acceptable, 'di ba? Kasi nandyan lahat ng environment mo ganun ang mindset eh. So, it's totally acceptable na pag inadopt mo rin yung mindset na yun is totally normal. Pero dito kasi sa Pinas, 'di ba? Parang pag sarili mo lang yung iniisip mo lagi, parang kupal tawag sa iyo. 'Di ba? Oh, Right? oh, oh, Right? ganyan. Kasi baka wala kang magiging katropa pag ganun na, di ba? Siyempre, kailangan Mm, yun nga, may marunong kang makisama. Ano mm, man yung ano mo dun, yung thoughts mo dun sa parang difference ng approach na yun. Kasi nagiging topic din yan sa social media ngayon na yung toxic Filipino culture, pakikisama, utang na loob, mm, yung mga ganun. Lalo na mm, yan nga, yung pakikisama na hindi ka magandang ka-bonding, yung mga ganong klaseng comment is like, mm. ano yung thoughts mo from living there, yung mga ganong klaseng uh, culture dito sa Pinas na, na nakikita mo yung iniwan mong culture dito. Ano yung mga uh, thoughts mo about it? Ako yung mindset ko ano pa rin eh, medyo Pilipino pa rin eh, yung ano eh, tawag dito, all of us or none of us eh. Like, yeah, you mess with me, then I mean you mess with my body, then you have a problem with me. Like ganun pa rin yung mindset ko, yung na ano eh, Pilipino pa rin eh. Rest ba? Oo, like none of us or all of us nga eh. Great to hear that, man. Kasi may Pinoy pa rin, di ba? Andun pa rin, Mm, like, hindi totally pa rin na, baga, even though dumaan ka na sa gilingan ng US military. Kasi, uh, I have this thought na since dumaan ka na sa military na, baga, yun nga, sabi mo, di ba, na i-reconstruct ka nila into something better eh. Na mhm, dahil ako syempre hindi naman ako dumaan yung kung like yung hell na dinaanan mo na mhm. matatransform ako into an entirely new person. But it's a surprise for me na sa'yo, man, is nandiyan pa rin yung batang tondo. Would you say that accurate? Yeah? Batang tondo pa rin, nandiyan pa rin. Oo, batang Hindi tondo pa rin ako totally eh. nawala. Oo, siyempre dun ako ano eh, dun ako lumaki eh, 17 years eh, 'di ba? Hindi naman basta-basta mawawala yung pagiging tondo kid ko eh. Glad to hear Tsaka that, man. Yeah, go ahead. Go ahead. tsaka Listening, pare. yung tondo mindset ko na ano eh, na medyo tawag dun, medyo matapang eh, andun pa rin. Siyempre kahit na nasa ibang ano ako, nasa ibang lugar ako eh, kailangan mag-submit ako sa kanila is I don't do that. Like I respect everybody. That's why I respect them. That's why they should respect me too, right? We have a Yeah. mutual benefits. Yeah. Yeah, definitely, man. Respeto. Bigay ko sa'yo, bigay mo sa akin, all goods. But kahit naman, I think universal siya yung ganun eh. Pag naramdaman mo rin naman talaga yun na even if kung nasan ka mang lugar eh, you know, you deserve it. If you disrespect someone, then you deserve the Mhm, disrespect, di ba? Yeah, mutual gifts and curse. mhm. Man, eto, final question ko sa'yo for this session. Ano yung isang bagay na kailangang maintindihan ng mga listeners natin kung gusto nilang sundan yung path mo?
at marating din nila yung kung ano man yung narating mo ngayon. Isang bagay na kailangan nilang maintindihan. Ano talaga it's more than that, pero I would say mental toughness, pre. Kasi everything for me, it's mentality. Like, if you can't take, kailangan maano yung isip mo yung like tough eh. Dude, Ayun lang it's okay. kailangan mental kailangan talaga mental toughness. Control your mind, ganun. Don't take things personally, like stuff like that, Just shake it off. They should know how. Yeah, they should know how to shake some shits off, Spoken like a true soldier. Just keep on soldiering on. That's why yun nga, diba? May term eh. Soldier on. Weather the storm. Mindset. Wow. Very helpful, man. Very helpful para sa mga listeners natin. Ayun ang nagpa-survive sa akin sa like throughout my military career is mental toughness eh. Hindi pwede talaga yung yung malambot ka dito sa sa militar eh. Especially sa infantry eh. Kami yung mga combat eh. Like, you have to be mentally tough tsaka smart eh. It takes a millisecond for shit to happen, So you gotta also trust and rely on your second nature kasi pag ganun, automatic na yan eh, right? Dapat you really have this vigilance and mental alertness, mental toughness to always be, in the zone of the warrior mindset. Wow, man. Very helpful. Thank you sa insight na yun. And that is the last of my question, bro. Anything you want to promote or say before we close sa mga listeners natin na kasama pa rin natin hanggang ngayon? Masabi ko lang, Kuis, happy birthday! Happy birthday, Eddie! Classic. Inside joke, listeners, inside joke kasi basta, tanungin nyo na lang kami pag nagkakwentuhan tayo sa personal yung happy birthday ni Andy. Happy birthday, classic. Man, how about businesses ng friends or family members or something, projects, gigs, whatnot na gusto mo i-promote? Wala naman, wala naman. Just be prepared when I get back there. It's a surprise. I've been planning this for a whole 5 years now. Wow. Can't wait, man. Can't wait for the party. I won't miss it. Babiyahe ako papuntang Metro Manila. Babiyahe ako papuntang Tondo to celebrate. Maka-share man lang tayo ng some beer. Na makainom tayo ng at makapag-catch up tayo ng kwentuhan. Man. Speaking of beer, course, alam mo, kakagising ko lang pero pero umiinom na agad ako. Military fucking mindset. That's the military breakfast, pre. Alcohol and nicotine. Nice. Ayun ang naano ko eh. Pagka military ka talaga, hindi hindi maiwasan yung nicotine and alcohol eh. Dapat on the alert ka eh, no? It helps you be alert. Siyempre, tag dito, pwede ka naman uminom every day during work day, pero it's gonna be a bad day for you in the morning. Kasi ang pagkagising namin, exercise agad eh. Pangat may hangover ka, no? Oo. Yeah. Well, man, pagdating mo dito, dadala lang akong pulutan. Ano ba yung ano ba yung nami-miss mo pala ditong mga pulutan? Mga simpleng mga simpleng comforts na nandito sa Pinas pero wala dyan dito sa Tate. Yung mga Kuis, yung mga isaw ganun.
Yung mga sisig, wala dito nun eh. Wala yung mga yung mga lechon kawali, ganun. Yun yung mga ano ko eh, mga favorites ko na pulutan eh. Wala dito nun eh. Yung mga Well, na-miss ko yung mga Filipino food eh. walang malapit na restaurants dyan nagsiserve ng mga ganun. Well, meron silang Filipino restaurant dito pero wala sila, hindi daw pwede dito yun eh. Like, as in like, wala silang mabili na ganun kasi yung mga tao dito, hindi naman tabu dito yung mga ganun eh. Mapapatrobol ka ba kung padala kita ng isaw dyan? Hindi naman. Ang mga, ang mga katrabo lang sa akin dito, Kuis, pagka nag-mail ka sa akin ng mga alcohol ganun. Pero pinadala na ako ng papa ko dito ng San Mig. Dinala niya ako ng gin. Nice. Classic, no? San Mig gin, na-miss ko yun eh. After ayun talaga ang weakness ko eh, San Mig gin eh. Ayun nagpapathrow up sa akin eh. Beer gin, hahaluin, no? Grabe. Dito lang sa Pinas ayun yata ginagawa yun eh. Nung ginawa ko dito yun, parang kumbaga weird daw nung ginawa ko dito eh. Sabi ko, this is how I do it in the Philippines, man. Like, this is me. Underage drinking sa Pilipinas eh. Yeah. I'm talking about underage drinking ko is dito, pag ginawa mo yun dito, kulong ka. Yeah, kukulong ka nila pag under 21 ka, right? Yung ko nun, Kuis, yung pinsan ko dito nun, underage drinking. Like, ni-raid sila ng SWAT team. Grabe, SWAT for the underage SWAT ang drinking. Dahil lang sa isang post, nadali sila ng SWAT team. Military din? No, sila? Civilian siya na taga New Jersey. Ni-raid sila sa Kaya yung tita ko nung dumating ako dito hindi ako masyadong hindi ako pinapayagan uminom, pero ginagawa ko pa rin, syempre. Pilipino tayo eh. You have to do what you gotta do, right? Yeah, of course. Gotta take your home with you. Para hindi masyado homesick, diba? Paano yung gin pomelo, mga ganun? Binabanatan mo rin yung mga gin pomelo. Ewan ko kung meron ng pomelo dyan, wala sa mga Filipino stores. Wala. Tsaka yung mga dito, yung mga juice dito, yung mga pre-made na eh. Pero fresh yung mga yun. Like, hindi sila yung mga powder na inahalo pa. Dito, pre-made na, yung gawa na talaga eh. Inumin mo na lang. Oo eh. Tsaka yung, naalala ko na nasa Pilipinas ako, Kuis, yung mga gin, sinisindihan pa eh. Dito, dinadali ko kahit walang walang chaser eh. Grabe. Tsaka mas naging naging mas alcoholic ako nung na-deploy ako kasi alam mo, deployment 9 months. Hindi mo nakita yung pamilya mo for 9 months. You haven't talked to them kasi I can't really talk to them. Di ko sila pwedeng tawagan or ayun ang utos sa amin eh. Like limit our phone times. So, kainuman mo, mga tropa mo? Yung mga katropa ko dito sa militar. Kung anong ginagawa namin. Minsan, nasa Europe ako noon eh. Every 3 months, meron akong 4-day weekend. As soon as pagkagising ko, inom agad eh. Kasi nung nasa deployment ako eh, walang walang alcohol eh. Meron nicotine pero walang alcohol. Like I'm talking about nicotine, hindi na ako naninigarilyo masyado. Na lang ako yung mga nicotine pouches ganun. Na nasa Pilipinas ako I smoke like a chimney. Tsaka mga dinadali ko dito, mga mga cigars na. Nice. True military man. Slow burn cigars no? It's like isang oras yata. Yossi, 2 minutes, 3 minutes, yari mo na eh. Pero pag cigars, like, di ba, 30 minutes, tsaka slow burn. Mga ganun. Tsaka napipil ko rin yung same or worse buzz eh.
Yung mga nicotine high, ganun. Mm. So Eh, yun na. I would understand, man. I mean, ang ano pala, I mean, I guess it's part of the job na kailangan mo nga i-push through kasi hirap no, 9 months. Tapos, Oo, syempre, stressful yun. kailangan mo ng chemical buffer din talaga, di mo maiiwasan eh. No? Syempre, kailangan mo ng alcohol buffs para kahit paano eh, di malibang ka, maaliw Mm. ka. Di ba? Nung nasa Europe ako nun, kuis, ano ako nun, yung mga trabaho ko nun, mga 12 months or 12 months, 12 hours ang, excuse me, 12 months ang, 12 hours, 12 hours ang shift. Like, ang trabaho mo, bare minimum yun. 12-hour shift. Tapos may karelyebo ka. What is that? Oh, may switch, tag team. May Meron, gano'n ka. meron. Meron. Nakakalimutan ko na mag-Tagalog minsan, kuis. Kaya sorry. Well, good, man. Eh di, like, pag mga ganun, base ka pa rin. You can't really live outside the base talaga. Base to base to base. Base lang talaga. Tsaka dapat nga, meron bago kami umalis nun, ang limit namin, 2 beers or 1 shot eh. Mm. Ayun lang ang ayun ang limit namin eh. Kasi anytime pwede kaming mapadala anywhere eh, di ba? Like, you know what's going on in Middle East and Europe. Yeah. Tsaka nga yung China eh, di ba? Mm. I can be sent anywhere. On standby kami ngayon, puro dun eh. And hindi pa kami sure kung saan, kung ipapadala man kami, hindi pa namin sure kung saan kasi nga, alam mo na, China, tas Europe pa. And then, ang ngayon, ang painit ngayon is Middle East, like Palestine and Israel. Ano, man, di ba, but pwede ka ba mag-request na, di ba, may US bases dito? Dito ka na lang nila muna destino for like a year para makapag-happy-happy na. Well, pwede akong well, yung unit ko kasi, yung unit ko kasi is, tawag doon, magulo yung magulo yung unit ko eh. Like, mas mas aware pa nga yung mga civilian kaysa sa aming mga sundalo kung ano yung mga nangyayari sa mga yun eh. Like, one time nga nag-ano ako nun eh. Tinawagan ko yung papa ko nun dahil nagka-carwash ako nun eh. Tinawagan ko yung papa ko nun eh. I mean, tinanong kung ipapadala daw ako sa sa China eh, dahil daw tinretend ng ng China yung Philippines eh, di ba? May naval stuff eh. Mas aware pa nga yung mga civilian sa amin eh. Like, I don't know how. Man, sobrang well publicized siya dito. I mean, to be fair sa if you're asking how, well publicized siya dito sa Pinas. Napaka sensitive ng issue about yung pag-claim ng China dun sa special economic zone ng Pinas. Merong mga barko na, I mean, kumbaga, soft power tactics eh, yung ginagawa nila from my perspective. Hindi sila nag-engage, pero alam nila yung capacity nila. Like, alam naman nila yun talaga na mas matindi yung military capacities nila, yung navy capacities nila, technological wise, di ba? China is like what? First world power. Pilipinas hindi naman. Diba? It's like Pilipinas is wala talaga. Reliant ang Pilipinas sa Big Brother US pagdating sa naval power. Alay, syempre, man. I mean, kailangan tanggapin. Alam ko yung sentimento ng mga Pinoy na atin yun talaga na kailangang mapanindigan natin na sa atin yung area na yun kasi kapag hinayaan natin sila na mag-encroach lang and unti-untiin nila na i-take over yun, hindi yun long term na makakatulong sa atin. Kasi special economic zone yun para dun sa mga tao dun. May mga Pinoy dun na nangingisda. Yun yung pamumuhay nila.
Tapos, haharangan mo, di ba? Siyempre. Pero, again, countries are countries, people are people. Pero, Mhm. ano pa rin siya, napaka well-publicized, pati yung mga stunt doon, yung isang, may mangingisda doon. Ewan ko, nabalitaan mo ba yung mangingisda? Yung inano niya, Fast and the Furious niya, yung mga Chinese vessels? Wala akong masyadong balita sa sa Pilipinas. Hindi nga ako updated sa mga news eh. Dahil trabaho talaga eh, yung grind talaga kami. Mm. Kasi meron kaming upcoming na training. Training to prepare us for deployment eh. Ano yun eh, Wow. mandatory yun eh. Mandatory yun na mag-training kayo, mag-training kayo para ma-deploy kayo. I see. I wouldn't ask the details, but it sounds really classified. But, yeah, I mean, man, kung ma-deploy ka, bago ka ma-deploy, sige, after nitong recording session natin, pag-usapan natin sa Messenger kung paano kita mapapadalhan ng sisig, isaw, mga Yes. pulutan kasi. Oo. Kasi kung nasaan ako ngayon, ano yan, yung mga sisig, mga isaw, mga ganyang klase. Man, walang problema sa atin yan dito. I'll find we'll find ways para kahit paano yung taste ng home Mhm. is kahit paano, di ba, bago ka ma-deploy. And bago ka umuwi dito para makapag-celebrate tayo ng bakasyon mo, di ba, Oo. may isaw tsaka sisig ka dyan na legit. Hindi yung nakalata lang na mga Oo. sisig-sisigan. Di ba? Oo. Yun talaga yung mga classic pulutan eh, yung sisig tsaka yung ang pinaka ko talaga is yung pinaka gusto ko talaga na pulutan is papaitan pero wala mahirap hanapin yung mga ingredients. Mahirap yata. Oo, Maybe mahirap kapag ang ingredients frozen, nun. we'll see. We'll see. May paraan yan. Baka pwede frozen na airtight, airlock. Titingnan ko. Mga mga I-research MRE ko. type na. Mga MRE type, pare. I-heat mo na lang. Naka-frozen siya. Tapos gugupitin mo. Initin mo. May papahitan ka dyan. Oo, speaking of MRE, kuis, alam mo ba tawag dito? Pagka nasa field kami, ayun ang laging kinakain namin, MRE. Pero unahan talaga sa mismong may unahan sa may tawag doon, sa specific type eh. Walang may gusto ng vegetarian type eh. Tawag dito, tinaray ko yun one time. Na nun, nagka-diarrhea ako nun. I was like, never again, man. I can't take vegan MREs, man. So, Like, ano pala siya? Random gacha MRE. Hindi siya like specific na parang, ito provisions, bawat ano. So, talagang it's like a raffle. Pag napatapat ka sa vegetarian MRE, tough luck. tag dito, hindi mo nga pwedeng tignan yung hindi mo nga pwedeng tignan eh. Bibigyan ka lang eh. Kasi may yun, yung package doon nakalagay kung ano yung nakuha mo eh. Bawal mo tignan yun habang habang dinidistribute pa nila eh. Kailan Tsaka ka huling minsan, nag-field? Ano yun? Sige, may sasabihin ka. last na nag-field ako is, I would say, last na nag-field ako is to the range eh. That was like, I'd say 3 or 4 weeks ago. First time kong gumamit ng shotgun dito sa Oh, sa militar. nice. I mean, yung yung sorry, hindi ako clear. Yung like last time na you said na nasa field ka, sa MRE ka. So, it was like an operation or something? Hindi naman lang. Kumbaga yung field training lang, like mostly ranges kami ngayon eh. Ngayon eh, qualifications eh. Like, you ginagawa kasi namin qualification every yun eh, annual thing yun eh. Nakita mo naman yun, nag-post ako noon ng nag-qualify kami. Hmm. Bumaril kami ng unang binaril ko noon is machine gun 50 cal. And then lumipat kami ng
ng range. Nag-ano naman kami, bumaril kami ng M4. And the same day, bumaril kami ng shotgun. First time kong bumaril ng shotgun dun. Like first time ko ring mag-breach ng door. Kasi ako eh. Heavy weapons kasi kami kaya ang main weapon namin is machine gun eh. So nasa So, ako, nasa Humvee ako most of the time. so far, ano yung favorite na weapon type mo? I like the M4 man because ayun lang ayun ang pinakamadali for me eh. Mas nahihirapan ako bumaril ng pistol eh. Kasi hindi ko alam paano siya paano siya meron kasi mga specific na shooting position eh. Hindi ko alam paano. Tsaka first time ko siyang binaril nasa Europe ako eh. Tsaka sabi sa amin eh, we're probably never even gonna use it at all. So I would say M4. Pero Yung, hindi namin pwedeng gamitin yun ng full automatic. so like, yung certifications mo, paano kung mag-fail ka? Anong mangyayari sa'yo nun? I mean, you got the whole day to qualify. It's impossible unless you're not trying at all. Like it's very easy for me to shoot the M4 but machine guns are tougher for me kasi nga mas malalayo ang range noon, mas mahirap makita yung mga targets, ganun. Mahirap mas makascore. And then, if for some reason nga mag-fail ka, anong mangyayari dun? I mean, just for, curiosity's sake. Ayun, nag-fail ka Mm. talaga dun sa certification mo. Yung badge mo ba? Are you gonna be, tatanggalin ba? Or may ano ka ulit? I mean, What's gonna happen? papabalikin ka nila sa range unless you qualify on a I different see. day. Oh, baka off day mo lang, ganun, di ba? Or something Oh, na... syempre hassle 'yun kasi day off ka tapos pagtatrabahuhin ka para lang para lang ma-qualify yung mo, yung weapon mo. Ilang tries? Unlimited? Unlimited tries yun unless maubusan kayo ng bala. Mm. Tsaka Mm. minsan kasi depende, minsan marami kaming bala, minsan wala. Like usually nasa kami, no less than 12,000 bala eh. Sa isang session yun? Isang O training, isa like Oo, certification? buong buong araw yun. Tapos pagka lahat kayo naka-qualify pagka lahat kayo nag-qualify, you're still gonna keep going and kailangan talaga ubusan yung bala eh. Kailangan ubusin. Oo eh. Like ang dami nun. Like pero Yeah, tawag dun ang 12,000? oo, ang mahirap dun kuis linisin yung baril linisin ang baril ang pinaka nakaka-stress sa akin dahil kailangan talaga spotless. I mean like no carbon buildup or anything. Eh yun na nakaka-stress sa akin kasi nandun nagtatrabaho ka unless malinis mo yun ng spotless eh. Like you will stay there until like I don't know 1700. That's like 5 p.m. Well, some people are like usually off by 1500. Ano yung targets nyo nun? Is it like moving targets? Is it like the stationary targets? How Um, are you allowed to discuss the certification, how it goes, or classified yun? it's pwede yun. Pwede yun. Kasi nasa YouTube din yun eh. Nasa YouTube yun eh. Ano siya it's stationary siya pero meron yung parang nakita mo yung range ng Resident Evil 4, di ba? Mm. Yung para siyang gano'n na pagka naubusan ka ng oras, tutumba yung targets. You have to score, the bare minimum is 23, the highest is 40. And 23, you get marksman badge. 23 to 27, it's marksman. After that is was that 28 to 35, it's sharpshooter. And
36 and 40, 36 to 40 is expert. Like sa Wow. M4 lang yun. So, can you do voluntary certifications? Like, I don't know, gusto mo lang siyang i-grind, di ba? Well, hindi eh. Meron kasi silang meron kasi kaming set na training calendar eh, na kailangan. Ito yung gawin namin on a specific dates. Like kumbaga ako ngayon, today, maintenance day, puro maintenance lang kami ngayon. Like you really have to follow the training schedule or yeah. Well, after nitong certification mo, dude, deployment or Yeah, hindi, hindi. I mean, preparation muna tapos preparing all your gear. Kasi ang unang ipapadala doon yung mga equipment namin eh. Para pagdating namin, andun na yung mga gamit namin kasi pag pinadala mo yung mga tao ron, walang gamit eh, wala rin. Tsaka stressful din yung preparation for deployment is stressful for me kasi everything has to be spotless, like literally spotless. Like you have to take everything out just to clean the fuck out of it. I hate that thing. Like one time nagstay ako ron until 10 PM eh dahil like malinis naman siya. Yung nililinis namin nun yung mga Humvee namin eh. Siya yung kinakarwash namin yung Humvee like bro. Minsan nga nag-ano pa kami, nag-shift pa kami like mayroong mga day shift na tagalinis and then mayroong mga night shift na tagalinis. Like wala kaming day off noon. Even on the weekends, walang day off. gaano karami yung kailangan yung linisin? Well, kami, heavy weapons kami, so mostly Humvee. Yung company lang namin ang may Humvee. Meron kaming 5 sa isang platoon, 5 ang Humvee namin. Pero it's shitty. Is like mga 50 Humvees na kailangan yung i-maintain and like spotless cleaning, ganun? Well, in the 100? company, it's like technically there's 5 platoons if you're including the H headquarters like commanders, yung commander namin kasi meron siyang sariling sasakyan eh. Tsaka yung ang malupit doon. Paglilinisin kayo pero hindi sila magpo-provide ng mga cleaning equipments like bro. You have to pay it out of your pocket. Oh. Akala ko meron like yung facility na built-in na doon, car wash, and then that's it. And then Yeah, meron kami kailangan yung provided lang sa amin is power wash. Ayun lang. Hindi pwedeng power wash lang. Hindi na sabunan tayo Hindi kaya eh. Hindi kaya eh. Nang una namin ginawa, pinower wash namin, pati yung loob eh. Pinower wash namin, wala eh. Like, spotless talaga as in yung not even like a piece of dirt. Kailangan spotless talaga. Kapag in-inspect tapos nakita na ganun, hindi up to quality yung linis nyo, anong gagawin sa inyo nun? We're gonna stay there until it's clean. Sino nagsasabi ng like final word na, okay na to? Ganun. Tatlo yung inspector nun eh. The first one is our commander, company commander, tapos yung military, merong specific na military group na nagche-check and then last check is civilians. Civilians ang pinakamahirap na ay please. Civilians? Bakit may civilians? Like, wives? Meron Ganon? Children? kami mga, hindi, I mean, civilian contractors, ganun. Ayun ang mga taga last check. Ayun ang pinakamahirap na i-please. Like, they're a pain in the ass, man. Pero yung mga civilian na yun, mga veterans naman yun. So Kasi I don't know if it's true, pero
Kaya daw namin ginagawa yun is last time na dinala nila yung maduming equipment doon is parang ang sabi na meron daw insekto ron na like something, I don't know what it's called. Tawag doon, inubos daw yung mga crops ng ibang country. So that's why we're doing it like precisely. So I don't know if it's true, but I don't know. Sounds like military legend. Oh If you yeah. ask me. I don't trust that thing, yeah. Inubos ang crops like locusts, gano'n, inatake nila. Oo. It sounds like, Mm. man. Sounds like fairy tale. Military fairy tale. Oo, kaya ayun ang yun din ang iniisip ko nun eh. Like, how is it possible, man? This thing could have died during the transportation because they're gonna be there in a ship for longer. Alam mo naman, yung mga barko matagal bago makadating sa yun eh. Bago makadating sa destination yun eh. May ba ako ng konti? Ano yung mga naging upsides mo na dyan ng like, you know, besides the obvious na meron kang access to guns and, ammunitions and all of that, ano yung mga, would you say na naging advantage mo sa Filipino dyan na simula nung mapasok ka sa in the military business? Tag dito, radio operator ako nun. Means, pwede kong kausapin yung commander namin directly. Like, without using the chain of command. Kasi ako yung pinaka-importanteng asset eh. Like, hindi naman, like, it's not supposed to happen kasi nga, hindi pa ako citizen. Pero, they trust me more than anybody else. So, yeah, that was one of them. Wow. Just, Like, ngayon as a senior person, ako na yung nagtuturo sa mga bagong pasok, mga bagong salta. Ako na yung magtuturo sa kanila. awesome to Like, hear, man. I mean, tsaka tag dito, ipapadala nila ako sa sa specific school. It's called the Guardian School. Kumbaga kung may mga problema sila or like na sexually harass sila or someone's being racist to them, ako yung una nilang pupuntahan. Ayun. I feel honored too kasi ako yung specifically na pinili para gawin yung yung role na yun eh. yeah. Considering nga, di ba, na immigrant ka rin. Mhm. Hindi ka native dyan. And then, nasa sa'yo yung isa sa pinaka-crucial part ng strategy making, which is comms. Oo, talaga yung ginarain ko talaga na makakuha yung trust nila kasi yun ang importante sa akin, yung trust and respect yun ang kinagrind ko eh. Kasi pagka nire-respeto ka nila is they'll back you up, di ba? Definitely. So, paano yan? Pagdating mo dito, di off-uniform ka. Ano mo na mong gagawin? I don't know. Pinag-iisipan ko pa eh. Gusto ko maglasing dyan eh. Namiss ko yung mga alak dyan, yung mga Red Horse eh. Ano, Tondo o out of town? Anywhere. As long as my friends are with me, I would go. Ano ba solid ngayon? Beach ka ba o mas trip mo bundok? I like both of them. Literally, anywhere. I wouldn't mind as long as I'm with my friends. Saan ulit? I'm not really a picky, you know. Tsaka namiss ko rin yung mga namiss ko rin yung mga conventions dyan sa Pilipinas like, like ESGS. Namiss ko yun eh. Siyempre, nakikita ko yung mga katropa natin eh. ESGS eh. Yeah, recently, ESGS nitong November 3rd to 5 yata, if I remember the dates correctly. And yeah, tsaka yung tsaka yung Rakrakan Festival. Ayun ang ko.
Ayun talaga yung mga na-miss ko. Oh man, sana makaabot ka. Ang bali-balita sa Rakrakan, last na tong November 25. Mhm. So, I mean, hindi ko alam kung last na siya kasi next year hindi na Rakrakan Festival ang tawag sa kanya. Mhm. Marirebrand siya into another name pero same concept. Mhm. Or kung mag-quit na yung production company. I'm not sure. So, pero yeah, man, sana makapunta tayo sa makapunta tayo sa music festivals kasi nakakamiss nga rin yung gano'n, yung mga ingay, yun na yung mismong festival scene. Nandun ka lang and Mhm. inom and then makikinig sa live bands tapos ikot-ikot. Sino ba mga bandang pinapanood mo dati dito na nami-miss mo na mapanood ng live mula nung Sila ko sila Ian Tayaw, Willa Baliw. Wala na wala na si Jamir eh. Wala nang Slapshot eh. Yun ang mga ano ko nun eh. Mga paborito ko nun eh. Sa Rakrakan eh. yeah. Ngayon, may Willa Baliw pa rin yata. 2 araw na Rakrakan ngayon eh. Like you're talking So, about like happening right now? yeah, like on the 25th and the 26th. Mhm. It's It's gonna happen. Thanksgiving. Yeah, it's Thanksgiving in here at that time. Oh, shit. I don't know, man, by some sort of miracle. Kung if you can teleport here, that's it. First time nga ba? I think for the first time that they're doing it for 2 days. Mhm. So it's gotta be wild. I don't know kung I'm gonna go to day 1 and 2. Maybe just go to day 1 and that's it. Pero iba-iba Mhm. kasi yung headliners eh. It's like day 1 I think is Eli Buendia or day 2 is Rico Blanco. Parang ganun. Mhm. Pero it's gonna be like set up such that ang daming stages. Hindi And na siya yung hindi na siya yung 3 stages. no, I think 5 na yata ngayon or something. Hmm. It's gotta be a lot. Kasi I think, teka, if I remember correctly, nung last time, it's like 5. Groove, peace, love. May 5 main stages, I think, if I remember correctly, 5 or 6. And then there's like pocket stages on the field. Merong Coke na, Coca-Cola parang Coke Studio stage. Tapos ngayon, Ah. meron na rin incorporation ng wrestling, pre. Oh, So there's gonna be a wrestling show. ano yun? So, It's still outdoors, right? yeah, outdoors sa SM Pasay. Malapit sa Hmm. Pasay. It's gonna be outdoors. So, Oo, naalala ko nun skateboard. yung una kong rakrakan eh. Hindi pa ako pinapayagan ng parents ko nun tsaka nung ate ko eh. Na pumunta ron dahil doon. Ano raw eh, baka raw maging addict ako eh. Tawag doon. I don't know, they're kind of prejudiced. Yeah, si maingay and all. And the fashion is, di ba? Mm. Makaitim Tsaka yung mga lahat. tugtugan ko ngayon, rakrakan pa rin yung mga Slapshot, Willa Baliw, Greyhounds. Ha. Ganun pa rin yung mga tugtugan ko ngayon. Pinarinig mo sa mga tropa mo dyan. Naririnig nila yung mga Oh, sound trip mo. Anong oh, sabi nila? yung dati ko kasing roommate, Pilipino siya na sergeant. Hindi siya nagtatagalog pero naiintindihan niya yung sinasabi. Sabi niya "One day you gotta take me to the Philippines." Ayun. Yeah, dali mo. Pag-uwi mo dito. Sabay kayo magbakasyon. Oo, wala na siya, lumabas na siya eh. Na siya eh, tawag dito na medically siya, kick out dahil yung niya yung nabali yata yung braso niya eh. Wow. Ano yun? For training or for being in the field? Or... Siya, training. Kasi, kumbaga yung dito, yung pagka, kailangan niya talaga yung mental toughness nga, di ba? Kumbaga yung dinidiscourage ka nila na
na magpunta sa mga, kasi tag dito yung mga sick hall, gano'n. Like, you get you check. Parang dinidiscourage nila na gano'n. Ang iniisip nila like, push through it. Like, nabali na nga ano pa ang gustong gawin? Ang daming hinihingi rin pala, no? Would you say na, like, yung physical sacrifices yun dyan, and mental sacrifices? Tsaka yung Kuis, yung tuhod ko, tsaka yung likod ko, medyo na, medyo tumanda na ako. just for being in the military, parang na ako parang 8 years old na ako dahil yung tuhod ko, tsaka yung likod hindi na ganun kalakas Paano Just for yung being here for 2 years suporta sa inyo dyan for like the physical? Sagot ng yun. Kahit lumabas ka ng military, sagot nila yun. Babayaran ka nila for life for that injury. Depende pa sa yun, sa percentage ng, kasi medyo na ako medyo mahina na rin yung pandinig ko Kasi nga, alam mo naman, yung mga baril di ba? Lalakas ang mga tunog nun. Yeah. Yun nga, medyo, siguro alam ko yung yung hearing is 10% 10% of what you're earning right now. Ayun. Final question, volume 2. We've been talking for a bit. Nakakaliw, pero hate to cut our conversation short. Dami ko pang gustong itanong sa'yo. Kasi, fascinating yung journey mo, man I mean, warrior path, nandyan ka ngayon, 5 years, ang dami-dami mo ng pinagdaanan and such. May mga gusto pa akong ipakwento sa'yo, pero don't wanna take too much of your time, lalo na day off pa rin. Day off mo ngayon, di ba? It's Veterans Day. Veterans Day. So, yeah, you gotta, I think you should enjoy your holiday man dyan, yung mga itinerary mo na nakalatag na sa day mo. So, like, dude, sige, as like isang masayang send-off, kind of a fun question send-off para sa session na to. Dito sa Pilipinas, pagdating mo, anong unang kakainin mo? Or restaurant na pupuntahan? Jollibee. Okay, anong pagkain sa Jollibee? My favorite is burger steak, man. I love that thing. Wala dyan. Tennessee, right? No Jollibees in Tennessee? Wala dito. Meron sila sa Texas and New York. And I think California meron din. But I'm not gonna go over there. It's dangerous. Oh. Okay. Burger steak. All right. Man. All right, let's stop. I think it's a good place to stop. But Jollibee, kung may listeners tayo from Jollibee, you might want to consider putting one up in Tennessee. You'll have one loyal customer already. Dito sige. Yes. Yes. Burger steak. Wow. Man, I mean, appreciate this kwentuhan. Again, it's good to catch up. Good to hear your voice, familiar voice. And yeah, sana di ka ma-deploy, pero alam mo naman, part ng job mo yan. I mean, me personally, kasi tropa di ba? I mean, forgive me for not being, I mean, I just care kasi tropa tayo di ba? I mean, that's like, but on the other hand, syempre, di ba, kaya nga yun yung mo kaya ka nga nag-military para, nandun yung kasama yun sa pinasok mong trabaho. But I hope, man, na makapag-catch up tayo pag balik po dito sa Pinas. And salamat ulit sa catch-up natin for this session. Yeah, no problem, Kuis. Thank you for inviting me. This is my very first podcast I attended. So, yeah. Man, this won't be the last. I have a lot of questions for you sa susunod natin. So, yeah. Yeah. We should... Siguro pagkabalik ko dyan, na ako, civilian na ako nun.
Mas lalo na. Magpapakwento pa ako lalo. Dadayuhin kita sa Manila. Para Okay, okay. makapagkwentuhan tayo ng face-to-face Mhm. habang, mayroon tayo sisig, may isaw, may beer. No, we gotta bring back we gotta bring back the the band together. Like Kuya Kevs, minsan nagka-chat kami minsan ni Kuya Kevs. Si ano, Wow. si tawag doon, si Kenichi. Mm. Yeah. Yung mga tropa natin. Si Phil. Tagal Yeah. ko na hindi nakakausap si Phil. Wow, man. He's married now. May kid na siya. Pasal na sila Oo ni nga, Ana. I just recently saw that. So Mm. yeah, I haven't talked to him in a while. Tsaka sila Mm. Shinbu, syempre, na-miss ko rin yung mga tropa natin. Makakarating. Well, to the listeners of this podcast, we'll see you on the next episode. Pero, yeah, hope you'll be in the other episode na kasama kasama natin si Andy. So, Birthday boy. yeah. Yep, boy, see you next time.